Good day mga kabonsai army, andito na naman po tayo. Salute. For today's video, magwo-workshop po ako ng isang Picus Texas, aka Picus Texas, ibang tawag Picus salicaria, Picus nerifolia. Yan. Sa ibang tawag naman po ng mga Amerikano dito is willow leaf. Yan. Fig willow leaf. Yan. Bago nga po pala ang lahat, bago po natin simulan ng ating munting video, ay nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Yan. Ito po siya. Yan. Bago ko po na i-workshop yan, bibigyan ko po ng munting istorya ng bonsai na to. Ang bonsai na to ay bonsai materials, correct me if I'm wrong. Yan. Ay ginawa ko tong design na to, yan, na nung na ako, yung gusto ko nang lumabas sa rules, sa guidelines na binibigay ng ating mga ano natin, teachers. Yan. Diyan, ito po yung isa sa mga design na ginawa ko na beyond ka na, lalabas ka na dun sa basic rules and basic guidelines ng paggagawa ng bonsai. Kasi yung bonsai po is an art. Yan, art po yan. Kaya minsan nababatikos tayo, o hindi ako lang, pati kayo marami, na pag tinignan yung bonsai natin is wala sa rules yan, hindi maayos, may foul. Yan. Kahawig po nung napanood ko, nabasa ko sa isang group, bakit daw pag ang gumawa mga kilalang tao, it's not a foul. Ayan. Pero kasi po, ayan, ang tawag dito, kasi nga po, pag gumawa po tayo ng bonsai, kailangan may istorya, kaya nating ipaliwanag. There's a story behind sa ginawa natin. Pag po yan kaya po nating ipaliwanag ang bakit gano'n ang itsura, bakit gano'n ang ginawa natin, doon na po yung masasabi na isa na po tayong artist. Yan, artist na po tayo. Kasi kaya mo nang ipaliwanag yung ginagawa mo. Hindi ka na nakatali sa basic na rules and guidelines. Gumagawa ka na ng sarili mong art, sarili mong diskarte, sarili mong mga style. Yan. Maihahalin tulad ko po si yung mabanggit ko, si Wigert Bonsai. Isa po siyang foreigner. Pag gumawa po siya, kahit malaki yung trunk, ang mga main trunk, ang mga branches maliliit. Sa unang tingin ko, parang mali. Sabi ko ganun. Pero yung pala, ang sabi niya nga, kahit malapit ka na dun sa bonsai na tinitignan mo, parang nasa malayo ka pa rin. Yun yung paliwanag niya. Kaya dun na malabas na yung bawat ginagawa po natin, hanggat kaya natin yung ipaliwanag ng may kaayusan, at hindi yung basta bakit mo ginawa ganyan, ganyan ang gusto ko yun. Kaya pag ipapaliwanag na po natin yung ginagawa natin, yan, matatawag na po tayo na artist. Yan po. Yun lang po, base lang po yan. Ito po yung design na ginawa ko. Pero yan, natitigan ko siya nung nakaraang araw po, parang hindi tama. Yan. Bonsai ba siya tignan o hindi? Para siyang hindi bonsai, para siya lang topiary. Pero nung unang tingin ko dyan, nung una kong ginawa yan, gandang ganda po ako. Yung pala mali pala yan.
Ayan po. Sisimulan na natin siyang i-workshop. Kasi po, sa una, syempre, sabihin natin, ay gawa ko to, pinaliwanag ko to kung paano gawin, hindi siya mukhang bonsai. Yung iba naman sasabihin, hindi, bonsai na yan. Kasi mukha na siyang puno. Opo, nandun na tayo. Doon naman po papasok na yung tinatawag natin na pwedeng tawagin, correct me, I'm wrong again, yung advanced ka na. Hindi ka na doon sa level 1, level up ka na sa pagiging basic na paggawa ng bonsai. Ayan po. Sa unang tingin pa rin, yan, masasabi ng ibang kaibigan natin, ano yan, bonsai na yan. Sa iba naman, hindi. Doon ko po na, nakapanood po kasi ako ng isang gumagawa ng show, doon ko napagtanto na hindi nga pala siya bonsai. Kaya ayusin na po natin siya. Bibigyan po natin siya ng level up. Yan. Una po natin gagawin, babawasan po natin ang sanga. Simple lang po gagawin natin dito, simple lang. Yan. Another material. Yan. Gigitan natin siya kasi siya ang main. Tanggalin na po natin to. Yan. Dahil yung sayaw, kailangan kasi may may balance yung trunk saka yung canopy. Kung makikita nyo po yung katawan saka yung ginawa kong anuhan ng dahon, hindi siya balance na balance. Kaya ngayon ibabalanse po natin. Yan. Another bonsai material. Yan po. Yan, binata ko pa to. Yan. 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 Para magmukha siyang ano dati. Binata ko yung dahon niya. Yan. Ito rin. Yan. Yung sanga na to, tanggalin din natin. Another bonsai material. Yan. Ayan o. Nagmukha na siya. Malapit na. Yan. Ngayon, itong sanga na to, malaki, mataba siya. Tapos yung matitira po natin ng mga sanga is mga payat. Imbalance na naman. Lalagyan natin ng tapering. Upya. Ayan. Tapos to, sobrang haba. Putulin po natin. Ayan na po siya. Yan na yung ano niya, pinaka magiging design niya. Dito ko po ngayon babuuin yung kanyang yan. Ganyan na po yung magiging ano niya, design. Nagkaroon ng balance yung kanyang katawan, tapos dito natin bubuuin. Maliit lang. Hindi katulad kanina, sakop na sakop to. Parang topiary ang naging itsura niya. Hindi siya mukhang bonsai. Yan. Sa una, marami tayong tinanggal. Yan, pwedeng ito ang front. Yan. Sabi ng iba, cross. Yan. Doon na po natin maayaan yan. Marami na may mga gumagawa. Ayan, pwede din ganyan ang front para hindi mag-cross. Ayan. Hahanapin mo na yung front. Ganyan.
Yun po yung isa sa pinaka magandang naituro sa atin, natutunan po natin sa panonood ng iba't ibang mga open. Ganyan po tayo dapat, open tayo sa mga idea ng iba. Yan, para tayo mag-grow sa paggawa ng bonsai. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, yan, ay maganda yung flow niya. Yan ang mga isa sa mga magandang hinahanap sa bonsai. Yan pala magandang front niya. Ayan. Yan, ngayon po, ilinisin naman natin yung mga pinagputulan. Putulin natin, may nagsisigawan. Ayan po, medyo humupa na po yung mga nagsisigawan. Ayan, mga kapitbahay ko po yan. Ayan, medyo ito nakataas. Ihihiga po natin yan, iwa-wire natin para balanse. Kuha tayo ng isang wag na yung pinagputulan. Kaya natin bago. Ayan, bagong. Ayan. Pag magwa-wire po at lalong isa lang, iaangkla po natin dun sa kahit isa sa mga sanga sa kabila. Ayan. Iaangkla po natin dito sa kabila. Ayan, dito. Ayan, dito nakaangkla, pero ang iwa-wire etong kabila na to. For stability, katatagan. Ayan. Para may matatag siyang kapitan. Kasing tatag ng jowa mo. Yun! May ganun. Ayan. Makapit. Ayan. Baba na natin. Bend natin siya. Ayan. Makita nyo. Ganyan lang po siya. Triangle pa din. Tapos saka tayo magpapatubo ng mga ng yan ganyan, pads, canopy, yan, pads, yan. Ito babawasan natin para pa ganun, or iwa-wire po natin, pero mas maganda bawasan, masyado siyang mataas, tingala. Yan, kakatback po natin for tapering na rin. Yan. Yun. Tapos ang pinaka-importante, yan, importante din po to, isa tip na yung mga pinagkatan po natin, lalagyan po lagi natin ng sealant. Kung wala tayong pambili ng medyo mamahaling mga sealant, ito po ay pwede na. Yan. Epektibo naman po ito. Nakikita din po natin na ginagamit din po ito ng ating mga kabonsai. Mga kilalang artist, nakikita din po natin yan. Ginagamit nila yan. For safety. Iwas infection. Sa mga hindi pa po nga pala nakasubscribe, subscribe na kayo, hit the notification bell. Tapos pwede na rin yung pa-share, yan, sa mga kaibigan nyo, para sabay-sabay tayo matuto sa larangan ng pagbobonsai, paggawa ng paso, pagpe-fertilizer, yan, concrete pots, nagtuturo din po tayo kung paano gawin. Yan. Sa mga hindi ko po napagbibigyan minsan sa paggawa ng paso, pasensya na po kayo. Kaya po tayo nagtuturo ay para kayo na mismo ang makagawa ng paso nyo. Kasi po, lalo na pag marami kayong alaga, medyo mapapamahal kayo. Lalo na tayo medyo kumbaga kulang sa financial. Yan, malaking tulong po pag natutunan nyo na kayo mismo ang gumagawa ng paso nyo. Malaking tulong yan sa financial dahil hindi na kayo bibili. Yan po.
Kaya po, yan po yung ano natin. Kaya minsan po, lalo na yung malayo, hindi ko po na igagawa. Pagpahumanhin nyo. Yan. Madami tayong tinanggal para siya gumanda. Yan. Sa bagay naman po kasi, ang ganda po, kanya-kanyang po yan ang tingin. Yan. Merong hindi magagandahan at meron ding magagandahan. Yan. Kaya ang importante po, yung open tayo. Minsan, makikriticize tayo yan. Ayan po. Yan na po yung kanyang ang kinalabasan. Yan. Dito na tayo magpo-focus ngayon. Tapos lahat, ito na yung kanyang trunk. Yan. Kaya mga kabonsai ami, hanggang dito na lamang po yung ating video. Yan. Marami pa tayong tinanggal. Napakadami. Almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches. Yan, sige. Dadaan po yung aking kapatid. Yan. Yan. Ayan po. Kaya hanggang dito na lamang po yung ating munting video. Nawa po ay nakapagbigay tayo ng tips tungkol sa paggawa ng yung pag-intindi sa pagpapaliwanag sa ating mga bonsai. Ayan po. Malaking tulong din po yun kasi pag hindi po natin kayang ipaliwanag yung mga ginagawa natin, doon na po tayo nasisimulang pulaan ng iba. Ayan. Tapos yung ating tawag dito, yung parang yung ating kredibilidad pagkatao ay nako-question. Ayan. Nagtuturo ka ng isang bagay, hindi mo kayang paliwanag. Gumagawa ka ng isang bagay, hindi mo kayang paliwanag. Ayan po. Kaya importante po yung naipapaliwanag natin yung bawat ginagawa natin. Yan. Kaya katulad din po yan sa buhay natin, yung mga ginagawa natin, yung para bang isisisi pa natin sa iba, pero tayo may gawa, ano na po natin yun. Kailangan panindigan ang bawat ginagawa natin. Huwag nating isisisi, lalo na sa mga maling gawain natin. Kailangan natin yung panindigan. Huwag nating bibigyan ng justification yung mga maling ginagawa natin. Pinagmumukha nating tama ang mali nating mga pinaggagawa. Ayan. Kaya ano po natin yan, be wise. Yan. Huwag po nating lolokohin natin sarili. Niloloko po natin sarili natin pag ganun. Sino pa hindi natin kayang lokohin kung sarili natin kayang lokohin, kaya nating lokohin. Yan po yun. Huwag natin gagawing tama ang mali ay gagawin po natin tama. Ayan. Kaya hanggang dito na lamang po. Stay safe po sa ating lahat. Shout out sa inyo. God bless. Salute. Adios.